Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mayroon tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, planong underground power lines ng Meralco sisimulan na sa 2025 yung mga nakabalumbon na kuryente dyan. At problema sa mga lugar sa Metro Manila ang salasalabat na kawad ng kuryente. Kaya pinag-iisipan ng Meralco ibaon na lang ito sa lupa. Ayon sa Meralco, mayroon na silang plano para dito na target itong simulan sa sunod na taon. Alright, ang kuryente natin ibabaw na sa lupa at ito ay plano ng Meralco. Alright, panoorin po natin guys, and without further ado, let's do watch. Anong linya namin from overhead to underground. Hindi lang ho ito para ma-address yung spaghetti wires, kundi para din ho sa yung sinasabi namin storm hardening sa storm resiliency po. Kinakasana ng Manila Electric Company o Meralco ang planong tanggalin ang mga poste ng kuryente at ibaon sa lupa ang electric cables. Sa pagdinig sa Senado noong Lunes, sinabi ni Ronnie Aperocho, Meralco Chief Operating Officer, na kasama na ito sa kanilang budget sa Distribution Development Plan at maaari itong masimulan sa susunod na taon. Naniniwala ang Meralco. Kaya maganda yan dahil salasalabat nagkukos ng sunog yan at ayusin. Na ito ang sagot sa problema sa salasalabat ng mga kawad ng kuryente na peligroso sa publiko dahil maaari itong mabuwal kapag sobra na ang bigat. Maiiwasan na rin ang problema sa pagkatumba ng mga poste kapag may bagyo at hindi na rin magkaka-traffic kapag may kailangang i-repair sa kanilang pasilidad. Grabe, no? Paano yung yung kuryente ng telepono at internet? Suportado naman ng Department of Energy ang plano ito ng Meralco. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, mas mainam ang ganitong sistema, lalo't patuloy na tumataas ang demand at dumarami ang customer ng kumpanya. Since we find na itong mga proposed sa underground distribution facilities sila, ang sutumag naman sa atin, in fact, may help sa dalawang reason. Number one, mas marami yung ating mga customers, particularly sa pag-establish ng different industrial and commercial facilities. For example, itong Bonifacio Global City, enhancement ng north area natin sa Vertiz, and so, Ortiga Center. Gayunman, hindi masabi ng DOE kung feasible ba itong gawin agad at kung maipatutupad ba ito sa buong Metro Manila dahil may mga bagay din kailangang ikonsidera. We will start this program as early as next year. Of course, that is depending din kung doon sa approval ng Energy Regulatory Commission, kasi it will entail capital approval, I mean, capital expenditure approval. Sa tanong naman kung posibleng ipasa sa consumers ang magagastos ng Meralco sa underground power line distribution facilities, sagot ng DOE, I'm sure na bawat isang proyekto na isa sa katuparan ng Meralco ay dadaan. Ayan, tayo pala sasagot ang mga consumer. At idadagdag na naman ito sa Meralco. Support and benefit analysis, So, magkaroon man, ang inaasahan natin ay hindi masyadong magiging malaki ang impact ito sa mga consumers. sa tingin ng DOE hindi naman masyadong aaray ang mga consumer kung bahagyang magtaas ang tingin ng Meralco kung kapalihaman ito ay mas maayos at mas reliable na serbisyo. Wala pang inilalabas na pahayag ang Meralco sa kung paano at kailan nila sisimulan ang planong underground power line system pero target nila itong maipatupad sa susunod na 5 taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Alright guys, ayun ang bagong plano na underground power line na sa ilalim na ng lupa ang Meralco para hindi salasalabat ang kuryente. Pero dagdag singil naman, ito ay posible sa mga consumer. Yari. At ito ay panoorin po natin at subaybayan. Maraming salamat sa inyong panonood pakinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction videos. And peace out. Alright, thank you guys.